Ibinenta mo ang kaluluwa mo para sa batang yan. Na yon. Pakakasalan mo ang anak ko bilang bayad utang. Ang malamig na boses ni Doña Carmen ay tila lason habang nakaluhod si Maribel. Sa harap ng altar, habang suot ang belo ng kasinungalingan, isang pamilyar na yabag ang yumanig sa buong simbahan. Itigil ang kasal! Buhay ako! Isang lalaking akalay naging abo na ang nagbalik. Juluya na bang wawasakin ng pag-ibig ang wad na utang na loob na ito? Ibinenta mo ang kaluluwa mo para sa batang yan. Kaya ngayon, pakakasalan mo ang anak ko bilang bayad utang. Ang malamig na boses ni Doña Carmen ay tila lason habang nakaluhod si Maribel. Sa harap ng altar, habang suot ang belo ng kasinungalingan, isang pamilyar na yabag ang yumanig sa buong simbahan. Itigil ang kasal! Buhay ako! Tuluyan na bang wawasakin ng pag-ibig ang wad na utang na loob na ito? Huwag mong isipin na minahal ka ng anak ko. Naaawa lang si Rico sa isang yagit na may bit-bit pang anak sa labas. Patay na ang lalaking yon, Maribel. Naging abo na sa sumabog na barko. Kaya umayos ka. Tanggapin mo ang grasya ko, bayaran mo ang utang na loob mo sa amin, at ibigay mo ang tagapagmana na hinihingi ng pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinabaon sa dibdib ni Maribel. Nakayuko lamang siya sa sulok ng marangyang silid. Tahimik na tinatahi ang laylayan ng isusuot na mamahaling barong ng anak nitong si Rico para sa kasal bukas. Sa sobrang pang-inginig ng kanyang mga kamay, bumaon ang matulis na dulo ng karayom sa kanyang hintuturo. Umagos ang kaunting dugo, ngunit hindi niya ininda ang hapdi ng kanyang laman dahil mas malalim ang sugat na inuukit ng matandang donya sa kanyang pagkatao. Namuo ang masaganang luha sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi niya maaaring hayaang pumatak ang kanyang luha sa mamahaling tila ng barong. Kung magkakaroon ito ng mansa, tiyak na gagamitin itong dahilan ni Doña Carmen upang saktan siya at palayasin silang mag-ina sa pamamahay na ito. Naramdaman niya ang maliliit na bisig na yumakap sa kanyang likuran. Si Maya, ang 7 taong gulang niyang anak na namumutla ang mga labi at nanlalamig ang balat dahil sa malalang sakit sa puso. Ilingon niya ang bata at pinilit niyang gumuhit ng isang matamis na ngiti sa kanyang pagod na mukha. Mama, are you crying po? Inosenteng tanong ng bata habang nakatingin sa namumulang mga mata ng ina. Umiling si Maribel at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Hindi anak, napuuwing lang si mama. Masaya ako, sobrang masaya. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang basag na salamin na ginagayat ang kanyang lalamunan. Pumasok si Rico sa silid, bit-bit ang mga isusuot na sapatos. Narinig nito ang huling masasakit na salita ng kanyang ina. Ngunit sa halip na ipagtanggol ang babaeng pakakasalan niya bukas, huminga lamang ito ng malalim at yumuko. Ma, tama na po yan. Baka makasama sa BP nyo. Mahinang pakiusap ni Rico, ni hindi man lang makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Maribel. Ang kawalan ng paninindigan ng lalaking ito ang higit na nagpabigat sa kadenang nakapulupot sa leeg ng kaawa-awang ina. Bago tuluyang lumabas ng silid si Doña Carmen, saglit itong sumulyap sa isang ginintuang kahon na gawa sa kahoy na nakapatong sa ibabaw ng kanyang tokador. Mahigpit itong nakakandado at palagi niyang ipinagbabawal na lapitan ni Numan. May kung anong madilim na lihim ang itinatago ng donya roon na tila ba nagbibigay sa kanya ng labis na kapangyarihan at kapanatagan, isang lihim na hindi pa handang tuklasin ng sinuman sa pamamahay na iyon. Nang maiwan siyang mag-isa kasama ang anak matapos umalis ni Rico, palihim na inilabas ni Maribel mula sa kanyang bulsa ang isang kupas at kinakalawang na locket. Sa loob nito ay ang nakanghiting larawan ni Gabriel, ang lalaking naakong bibilhan siya ng simpleng puting bestida, ang lalaking sinabing magsusumikap sa kabilang ibayo para mabuhay sila ng marangal. Ngayon,
Ang lalaking iyon ay isa na lamang alaala na sinusunog ng mapait na katotohanan. Nanikip ang kanyang dibdib. Parang tinatanggalan siya ng karapatang huminga. Paano niya isusuko ang huling hibla ng kanyang dignidad para sa isang pamilyang tinatapakan ang kanyang pagkatao? Ngunit, bago pa man niya tuluyang masagot ang mga tanong sa kanyang isipan, isang mabigat na bulto ang bumagsak sa sahig. Napasinghap si Maribel. Nakita niya si Maya na nakahandusay, nangingisay, at pilit na kinakapos ng hininga habang nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Walang boses na lumabas sa bibig ni Maribel, kundi isang pipi at naghihinggalong sigaw ng isang inang na dudurog habang niyayakap ang nanginginig na katawan ng bata. Paano siya lalaban kung ang tanging naririnig niya ngayon ay ang papahina ng papahinang paghinga ng kanyang nag-iisang anak, isang tunog na nagbabadya ng tuluyang pagkawala ng kanyang buong mundo? Ang papahina ng papahinang paghinga ni Maya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Maribel kahit nasa loob na sila ng malamig na silid ng ospital. Ang bawat mahinang pag-angat at pagbagsak ng dibdib ng bata ay tila orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing buhay. Tiningnan siya ng doktor ng may labis na awa bago ibinagsak ang katotohanang dudurog sa natitirang pag-asa ng isang ina. Kailangan ng bata ng agarang operasyon sa loob ng 24 na oras, isang pamamaraang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa laping kahit habang buhay maglaba at maglinis si Maribel ay hindi niya kailanman maiipon. Nang hina ang kanyang mga tuhod at unti-unti siyang napadausdos sa malamig na sahig, habang nakatingin sa walang muwang na mukha ng kanyang anak sa likod ng salamin ng intensive care unit. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen sa silid. Bit-bit ang amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Maribel. Walang emosyon nitong inilapag sa ibabaw ng maliit na mesa ang isang tseke na may nakasulat na halagang sapat upang dugtungan ang buhay ni Maya, kasama ang isang makapal na folder ng kontrata. Walang paligoy-ligoy ang mga salita ng matanda. Nilinaw nitong hindi ito tulong na nagmumula sa kabutihang loob, kundi isang malinaw na bayaran. Kailangang pirmahan ni Maribel ang kasunduan na kalilimutan niya ang lahat tungkol sa yumaong si Gabriel, na magiging masunurin siyang asawa kay Rico, at higit sa lahat, magsisilang ang tagapagmana ng kanilang pamilya. Huwag kang mag-ilusyon na magiging tunay na parte ka ng pamilyang ito. Mariing bulong ni Doña Carmen, ang mga matay punong-puno ng paghamak. Binili ko ang buhay ng anak mo, kaya simula ngayon, pag-aari ko na ang buong pagkatao mo. Lumapit si Rico upang hawakan ang nanginginig na mga kamay ni Maribel. Puno ng pag-aalala ang mukha ng lalaki, pilit siyang kinukumbinse. Babe, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Magtiwala ka lang sa akin. Ngunit nang dumampi ang balat ni Rico sa kanya, tila isang malamig na yelo ang gumapang sa ugat ni Maribel. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang mga kamay, itinatago ang mga ito sa kanyang gilid. Wala siyang maramdamang pagmamahal o kilig, tanging isang napakalalim na kawalan. Isang blanko at walang buhay, na pasasalamat lamang ang namutawi sa kanyang mga labi, sapat na upang patahimikin ang nag-aalinlangang si Rico na muling nagtago sa likod ng kapangyarihan ng kanyang ina. Gamit ang nanginginig na mga daliri, hinawakan ni Maribel ang malamig na pluma. Bago niya idikit ang dulo nito sa papel, sadlit niyang hinaplus ang makinis na ibabaw ng tseke. Hindi niya nakita ang mga nakasulat na numero roon. Ang tanging naramdaman niya sa ilalim ng kanyang magaspang at sugatang palad ay ang mainit na pagtibok ng puso ng kanyang anak. Para sa pintig na iyon, handa siyang lumusong sa kahit anong impyerno. Mabilis niyang isinulat ang kanyang pangalan, tinatakan ang pag-aalay ng kanyang kalayaan. Habang kinukuha ni Doña Carmen ang papeles, hindi nakaligtas sa dilim ng silid ang isang nakapanging ilabot ng ngiti sa labi ng matanda. Ang kanyang matatalim na mata ay nagtagal sa isang nakatagong sugnay sa huling pahina ng kontrata na hindi man lang binigyan ng pagkakataong basahin ng kaawa-awang ina.
Ano kaya ang madilim na hinihinhing kapalit ng lihim na probisyong iyon na higit pa sa pisikal na pagsuko ni Maribel? Pagsapit ng gabi bago ang kinatatakutang araw ng kasal, tumayo si Maribel sa harap ng malaking salamin sa loob ng marangyang silid na inilaan sa kanya sa mansyon. Suot niya ang isang napakamahal at kumikinang na puting bestida, ang uri ng damit na hindi niya kailanman inisip na masusuot niya. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa ilalim ng malamig na liwanag ng aranya. Wala siyang makitang isang masayang nobya na haharap sa altar ng may pag-ibig sa puso. Ang tanging nakatingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay isang babaeng nakabalot sa isang magkarbong puting damit pangkamatayan. Naghihintay na lamang na ilibing ng buhay sa isang habambuhay na kulungan ng utang na loob. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng mansyon ay tila walang dalang init para sa naghihintay na trahedya ng umagang iyon. Habang ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa engrandeng kasal, si Maya, na unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang mga pisingi matapos ang matagumpay na operasyon, ay lula ng isang kuryosidad na bata lamang ang nakakaalam. Sinusundan niya ang isang maliit at malikot na kuting na pumasok sa madilim na bahagi ng mansyon, sa pasilyong matagal nang ipinagbabawal ni Doña Carmen na dilaan man lang ng tingin ng sinuman. Ang bawat hakbang ng kanyang maliliit na paa sa makintab na sahig ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan ng bahaging yun ng bahay. Huminto ang kuting sa tapat na isang pinto na may bahagyang awang. Hindi nagdalawang isip ang bata na pumasok, ngunit agad siyang natigilan nang marinig ang pamilyar at matigas na tinig ni Doña Carmen. Sa takot na mapagalitan, mabilis na sumiksik si Maya sa ilalim ng malaking kama na nababalutan ng marangyang tela. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang mga mamahaling sapatos ng Donya na pabalik-balik sa paglakad. May kausap ito sa telepono, at ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay puno ng puot at pagbabanta. Siguraduhin mong hindi na makakaalis ng bansang iyan ang lalaking iyon. Bayad ka na para mabulok siya sa kulungan o maglaho na lang sa gitna ng dagat. Hindi pwedeng bumalik ang Gabriel na yan dito sa Pilipinas. Lalo na't na yung araw ang kasal ni Rico. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Ang pangalang Gabriel ay hindi bago sa kanya. Ito ang pangalang laging ibinubulong ng kanyang ina sa gitna ng gabi kapag akala nito ay tulog na siya. Nakita niya ang paghinto ng mga paa ng Donya sa tapat ng tukador. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi sa maliit na kandado ng ginintuang kahon. Kinuha ni Doña Carmen ang isang papel mula sa loob. Isang lihim na matagal nang ikinukubli. Sa isang iglap, narinig ang tunog ng papel na pinupunit ng paulit-ulit bago ito walang awang itinapon sa basurahan sa tabi ng kama. Mamatay ka na sa limot, Gabriel. Walang makakaalam na buhay ka pa. Madiing bulong ng matanda bago tuluyang lumabas ng silid at marahas na isinara ang pinto. Nang matiyak na wala na ang Donya, dahan-dahang gumapang palabas si Maya. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig habang kinukuha ang mga piraso ng papel mula sa basurahan. Pinagsama-sama niya ang mga ito sa ibabaw ng sahig. Tila bumubuo ng isang puzzle ng kanyang kapalaran. Kahit hirap pa sa pagbabasa, malinaw na tumimo sa kanyang isipan ang mga salitang nabuo mula sa mga punit na bahagi. Aking Maribel, huwag mawalan ng pag-asa. Babalik ako. At sa ibaba nito, ang pirma na nagpabilis sa tibok ng kanyang munting puso. Gabriel? Isang hikbi ang muntik nang kumawala sa kanyang bibig, ngunit mabilis niya itong tinakpan ng kanyang palad. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang sulat ng kanyang ama. Buhay ang kanyang tatay Gabriel! Sa gitna ng kanyang pagkataranta, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang yaya na tila nagulat sa kanyang presensya roon. Mabilis na isinilid ni Maya ang mga piraso ng sulat sa loob ng kanyang damit. Idinidikit ito sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang bagong tahi na puso. Maya, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa hinahanap ng mama mo.
magsisimula na ang kasal. Bulalas ng yaya habang hinihila siya palabas. Ang mga mata ni Maya ay puno ng takot at determinasyon. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang simbahan. Sa labas, nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga kampana. Isang tunog na para sa iba ay hudyat ng pag-iisang dibdib. Ngunit para kay Maya ay isang babala ng paparating na pagkakamali. Kailangan niyang makarating sa kanyang ina. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan bago ang lahat ay maging huli na. Ang bawat tunog ng kampana ay tila isang suntok sa kanyang konsensya, nagudyok sa kanya na tumakbo ng mabilis, kahit pa ang kanyang mga binti ay nanghihina pa mula sa sakit. Ang bawat hakbang ko patungo sa altar ay parang mga hakbang patungo sa sarili kong libing. Ito ang tanging nasa isipan ni Maribel habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng mahabang pasilyo ng simbahan. Ang marangyang katedral ay napupuno ng mga bulaklak na puting lila, ang paboritong bulaklak ni Doña Carmen. Ngunit para kay Maribel, ang bango ng mga ito ay tila amoy ng kamatayan, ang kamatayan ng kanyang huling pag-asa. Suot ang mabigat at kumikinang na bilo. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo na itinatanghal sa harap ng maraming tao. Sa kanyang tabi, mahigpit na nakakapit si Rico sa kanyang braso. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tagumpay at pag-aari, tila isang batang nakakuha ng pinakamahal na laruan sa buong mundo. Sa unahang bahagi, nakaupo si Doña Carmen na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay mataman at mapanghusga. Sinusubaybayan ang bawat galaw ni Maribel. May isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang babaeng sa wakas ay lubos na niyang nasisilo sa kanyang mga kamay. Para sa Dunya, ang kasal na ito ay hindi pag-iisa ng dalawang puso. Ito ay ang pormal na pagtanggap sa isang aliping habambuhay na magbabayad ng utang na loob. Ang bawat sulyap niya kay Maribel ay may dalang mensahe. Akin ka na at wala ka ng takas. Samantala, sa labas ng katedral, ang init ng sikat ng araw ay tila nakikipagkumpetensya sa nagbabagang determinasyon sa puso ni Maya. Ang maliit na batang kakagaling lang sa operasyon ay pilit na tumatakbo sa kalsadang semento na tila naglalabas ng apoy sa sobrang init. Bawat hakbang ay nagdadala ng kirot sa kanyang dibdib, ngunit mas matindi ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang ina. Pawis na pawis ang kanyang munting mukha at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod. Ngunit sa tuwing pakiramdam niya ay hindi na niya kaya. Lalo niyang hihigpitan ang pagkakahawak sa mga punit na piraso ng papel na nakatago sa loob ng kanyang damit. Kaunti na lang, Papa. Ililigtas ko si Mama. Bulong niya sa hangin habang pilit na humahakbang pasulong kahit nanlalabo na ang kanyang paningin. Nagsimula ng bumigkas ng mga banal na salita ang pare sa harap ng altar. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong simbahan, isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Maribel sa maling dahilan. Hindi na niya naririnig ang bawat salita. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay na hawak ang bouquet ng mga rosas. Ang mga talulot nito ay bahagyang nalalanta sa higpit ng kanyang pagkakahawak, tila sumasalamin sa kanyang unti-unting namamatay na espiritu. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Gabriel ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng madilim na anino ng obligasyon at sakripisyo. Maribel de la Cruz, tinatanggap mo ba si Rico Ilustre bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa? Sa sakit at kalusugan? Hanggang sa kamatayan? Ang tanong ng pare ay tila isang malakas na tunog na bumabasag sa kanyang pananahimik. Tumingin si Rico sa kanya nang may halong pagmamakaawa at pag-asa. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Maribel ang matalim na titig ni Doña Carmen, isang paalala ng buhay na binili para sa kanyang anak. Marahang ibinuka ni Maribel ang kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong bulong na pilit na kumakawala mula sa kanyang lalamunan. Oh!
Bago pa man matapos ang kanyang tugon, isang malakas na kalabog ang nagmula sa malaking pintuan sa likuran ng simbahan. Ang malalakas na hampas ng kahoy sa dingding ay yumanig sa buong katedral, dahilan upang mapalingon ang lahat ng mga panauhin. Isang maliit at pagod na anino ang nakatayo sa gitna ng maliwanag na nagmumula sa labas. Si Maya, na halos hindi na makatayo ng diretsyo, ay humihingal at may luhang dumadaloy sa kanyang maruming mga pisingi. Ang boses ng bata, kahit mahina at nanghinginig, ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng lahat ng naroroon. "Mama, huwag po! Huwag po! Buhay ang tatay ko! Huwag po ninyong ituloy ang kasal!" Ang boses ni Maya ay bumasag sa katahimikan ng katedral, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang munting puso. Ang lahat ng mga panauhin ay napasinghap. Ang bulungan ay parang mga bubuyog na biglang nabulabog sa loob ng banal na silid. Ang maliliit na paa ng bata ay nanginginig habang pilit siyang humahakbang sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang damit ay punong-puno ng alikabok at ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at pawis. Ang muka ni Doña Carmen ay biglang nagbago, mula sa isang mapait na ngiti patungo sa isang nakapaning ilabot na galit. Tumayo siya ng mabilis mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mamahaling iyas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng simbahan. "Mga walang silbi! Ilabas ninyo ang batang yan! Nababaliw na siya!" Sigaw ng Donya sa mga gwardyang mabilis na lumapit upang kunin si Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Maribel na mangyari ang dati. Binitawan niya ang kanyang bouquet ng mga rosas. Hinayaan itong mahulog at mayurakan sa sahig, at tumakbo siya patungo sa kanyang anak. Lumuhod siya sa gitna ng pasilyo. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling bestida, at niyakap ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Maya. Mama, tingnan niyo po ito. Buhay si tatay. Sumulat siya." Hikbi ni Maya habang pilit na inilabas ang mga punit-punit na papel mula sa loob ng kanyang damit. Inilagay niya ang mga ito sa nanginginig na palad ng kanyang ina. Ang mga piraso ng papel ay basa ng pawis ng bata, ngunit malinaw pa ring mababasa ang bawat titik. Sa sandaling makita ni Maribel ang pamilyar na kurbada ng mga letra, ang mundong kinatatayuan niya ay tila gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Ang bawat salita ay parang isang haplos mula sa nakaraan. Isang boses na akala niya ay vinalot na ng katahimikan ng hukay. Tumingala si Maribel at tiningnan ng diretso sa mga mata si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot at pagsunod ay nagliliyab na ngayon sa matinding poot at determinasyon. Buhay siya. Alam niyo po na buhay si Gabriel, pero hinayaan niyo kaming magdusa. Ginawa niyo itong lahat para lang makuha ang gusto niyo. Ang kanyang boses ay hindi na isang bulong. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa kawalang katarungan. Kinuha ni Rico ang mga papel mula sa kamay ni Maribel at habang binabasa ang mga ito, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader ng simbahan. Ang katotohanang ang sarili niyang ina ang nagpakana ng lahat ng ito ay isang sampal na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang pintuan ng simbahan. Sa pagkakataong ito, hindi isang bata ang nakatayo roon. Isang lalaki na balot ng anino mula sa labas ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig na bato ay lumilikha ng isang mabigat at matatag na tunog na tila nagpapatigil sa pagtibok ng puso ng lahat. Ang kanyang hitsura ay malayo sa Gabriel na naalala ni Maribel. Siya ay payat, may mga sugat at marka ng paghihirap sa kanyang balat, at ang kanyang mga mata ay nagdadala ng bigat ng 7 taon na pangungulila. Nang makita ng mga gwardiya ang lalaki at tangkang lalapit upang pigilan ito, isang boses na malalim, baritono at puno ng awtoridad ang umalingaw-ngaw sa buong katedral. Ang boses na iyon ay tila galing sa ilalim ng lupa. May dalang lamig ng kamatayan,
ngunit may init ng isang naglalabang pag-ibig. Huwag ninyong susubukang hawakan ang mag-ina ko. Kung ayaw ninyong dumanak ang dugo sa harap ng altar na ito, ang lahat ay napako sa kanilang kinatatayuan at ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambana habang ang lalaking akala ng lahat ay abo na, ay dahan-dahang lumalakad patungo sa babaeng hindi kailanman sumuko sa kanyang puso. Bawat hakbang ni Gabriel sa mahaba at marangyang pasilyo ng simbahan ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig na marmol. Isang tunog na tila nagpapatigil sa bawat bulungan ng mga panauhin. Ang kanyang figura ay kabaliktaran ng lahat ng karangyaan sa loob ng katedral. Ang kanyang barong ay kupas at may mga bahid ng dumi. Ang kanyang mukha ay hantay ng araw at may mahabang serya ng mga peklat na tanda ng 7 taon na paghihirap. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning sa isang pamilyar na liwanag. Isang liwanag na tanging kay Maribel lamang nakalaan. Dahan-dahang tumayo si Maribel mula sa kanyang pagkakaluhod, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lahat ng paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking gabi-gabi niyang ipinagdarasal sa kanyang mga panaginip. Gabriel? Ang kanyang boses ay isang mahina at nanginginig na bulong, tila natatakot na kung lalakasan niya ito ay baka biglang maglaho ang anino sa kanyang harapan. Humakbang siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang pisingi ng lalaki. Nang madampi ang kanyang balat sa magaspang at mainit na mukha ni Gabriel, doon lamang siya naniwala. Hindi ito isang panaginip. Ang lalaking akala niya ay abona, ay narito, humihinga, at buhay na buhay sa kanyang harapan. Nandito na ako, Maribel. Hindi na ako muling aalis. Bulong ni Gabriel bago niya hinila si Maribel sa isang napakahigpit na yakap. Sa gitna ng altar, sa harap ng lahat ng mapanghusgang mata, ay doon nila natagpuan ang kanilang sariling mundo. Ibinuwal ni Maribel ang lahat ng kanyang takot at sakit sa balikat ni Gabriel, habang ang lalaki naman ay nagbaon ng isang banayad na halik sa kanyang noo, isang halik na tila nagbubura sa lahat ng mapapait na taon ng kanilang paghihiwalay. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng isang panalangin, habang ang dalawang kaluluwa ay muling nagtatagpo sa ilalim ng basbas ng katotohanan. Magsinungaling ka! Mapanlinlang ka! Ang matining at desperadong boses ni Doña Carmen ay bumasag sa sagradong sandali. Ang Donya ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mukha ay namumula habang itinuturo ang dalawa. Security! Bakit hinahayaan ninyo ang pulubing ito na manggulo rito? Isa siyang impostor. Patay na ang Gabriel na yon. Ngunit sa halip na matakot, humarap si Gabriel sa matanda nang may nakapanging ilabot na katahimikan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang makapal na folder na punong-puno ng mga lumang dokumento at mga larawan ng mga transaksyon sa ibang bansa. Hindi ako impostor, Doña Carmen. Ako ang lalaking ipinadala ninyo sa impyerno para lang makuha ang gusto ninyo. Mariing pahayag ni Gabriel habang inihahagis ang mga papeles sa paanan ng Donya. Narito ang lahat ng ebidensya ng pagbebenta ninyo sa akin sa mga barkong iligal. Narito ang mga patunay na ginamit ninyo ang inyong kapangyarihan para gipitin ang pamilya ko. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malakas na hampas sa karangalan ng matanda na unti-unting napapaatras habang ang mga panauhin ay nagsisimulang magbasa ng mga papeles na nagkalat sa sahig. Tumingin si Rico sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkadismaya at pagkamuhi. Ang lahat ng paggalang na mayroon siya para kay Doña Carmen ay biglang naglaho. Dahan-dahan niyang kinuha ang bouquet ng mga bulaklak na nakakabit sa kanyang barong at itinapon ito sa sahig, isang simbolo ng kanyang pagtalikod sa kasal at sa kontrol ng kanyang ina. Ma, sapat na. Tapos na ang panloloko ninyo. Mahinang sabi ni Rico bago siya tumalikod at lumayo mula sa altar,
Iniwan ang kanyang inang nag-iisa sa gitna ng kahihiyan. Sa gitna ng lahat ng ito, dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa tapat ni Maya. Ang bata ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak pa rin sa damit ng ina. "Maya," tawag ni Gabriel sa isang tinig na punong-puno ng pagsuyo. Ang bata ay dahan-dahang lumapit at nang makita niya ang pagtango ni Maribel, ay doon na siya tuluyang bumigay. "Tatay!" sigaw ni Maya habang yumayakap sa leeg ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod ni Gabriel ay tila naglaho. Kinuha niya ang kanyang magaspang na palad at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ng kanyang anak, isang haplos na puno ng pangako ng proteksyon at pag-ibig. Tumayo si Maribel. Ang kanyang mga mata ay tuyo na at puno ng bagong lakas. Tinanggal niya ang mamahaling ningning na ibinigay ni Rico at walang pag-aalinlangan itong inihagis sa paanan ni Doña Carmen. Ang tunog ng ginto na tumatama sa marmol ay tila isang pormal na pagtatapos sa kanyang pagkaalipin. Hawak ang kamay ni Gabriel at buhat ang kanilang anak, dahan-dahan silang naglakad palabas ng katedral, iniwan ang isang mansadong altar at isang hininga ng nakaraang pilit na ibinabalik ang katarungan. Ngunit habang sila ay papalabas, isang malaking katanungan ang pilit na kumakatok sa isipan ni Maribel. Paano nila babayaran ang milyon-milyong utang para sa operasyon ni Maya na yung wala na silang matatakbuhan? Ang bawat pagbagsak ng ulan sa lumang yari na bubong ng barong-barong ni Maribel ay tila isang banayad na himig na nagpapatahimik sa kanilang mag-ulong mundo. Sa loob ng maliit na silid na tanging isang aandap-andap na bumbilya lamang ang nagbibigay ng liwanag, dahan-dahang inihiga ni Gabriel si Maya sa kanilang manipis na banig. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang kanyang munting dibdib ay regular na humihinga, isang himalang pinagbayaran ni Maribel ng kanyang sariling kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang hangin sa loob ng bahay na iyon ay hindi na amoy pagsuko, kundi amoy ng pag-asang dahan-dahang bumabalik. Umupo si Maribel sa tabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa bawat galaw ng lalaki. Tila natatakot na sa isang kisap mata ay maglaho itong muli. Kinuha niya ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na basahan. Sa ilalim ng malamig na liwanag, dahan-dahan niyang hinubad ang kupas na baro ni Gabriel. Napasingap si Maribel at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig upang hindi makalikha ng ingay. Ang likod ni Gabriel ay punong-puno ng mga pilat, mga mahahaba at malalalim na marka ng latigo, mga bakas ng paso, at mga peklat na halatang hindi kailanman naalagaan ng maayos. Ang bawat marka ay isang kwento ng 7 taong impyerno na tiniis nito para lamang makabalik sa kanya. "Gabriel, anong ginawa nila sa'yo?" Nanginginig na tanong ni Maribel habang dahan-dahang idinasama ang basahan sa isa sa mga sugat nito. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balat ni Gabriel, humahalo sa tubig na kanyang ginagamit. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Maribel at dahan-dahan itong inilapit sa kanyang mga labi. Ang init ng kanyang hininga ay tila isang gamot na nagpapahilom sa pusong matagal nang nagdurugo. "Huwag mo nang isipin yon, Maribel. Every time na nararamdaman ko ang sakit, ang mukha niyo lang ni Maya ang iniisip ko. I promise you, hinding-hindi na nila tayo mahahawakan muli. I'm so sorry kung natagalan ako. I tried so hard to escape, pero mas malakas ang kapit ng mga ilustre sa labas ng bansa." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isinandal ni Maribel ang kanyang ulo sa matigas at malapad na balikat ni Gabriel. Naramdaman niya ang proteksyon na matagal niyang kinauuhawan. Ang amoy ng ulan, ang amoy ng pawis ni Gabriel at ang amoy ng lumang kahoy ng kanilang bahay ay nagsama-sama upang maging isang kanlungan ng kapayapaan. Pinanood nila ang pagtulog ni Maya, ang tanghing bunga ng kanilang pag-ibig
na naging dahilan ng lahat ng kanilang sakripisyo. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mahalagang hiyas na ayaw nilang bitawan. Sa mga sandaling iyon, walang Doña Carmen, walang utang na loob at walang sakit. Tanging silang dalawa lamang at ang pintig ng kanilang mga pusong muling nagkakilala. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang panandaliang biyaya lamang. Habang dahan-dahang hinahaplos ni Gabriel ang buhok ni Maribel, isang matinding kaba ang muling gumapang sa dibdib ng babae. Tiningnan niya ang paligid ng kanilang maralitang tahanan. Paano ang utang natin, Gabriel? Ang operasyon ni Maya, si Doña Carmen ang nagbayad ng lahat. Milyon-milyon yun. Paano tayo makakabayad? Baka gamitin nila yon para ipakulong ka o bawiin sa atin si Maya. Ang takot sa kanyang boses ay tila isang lason na muling nagpapadilim sa kanilang muling pagkikita. Hindi pa man nakakasagot si Gabriel, isang marahas na tunog ng pagkatok ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang malakas na paghampas ng kamao sa kanilang manipis na pintong kahoy ay tila isang kulog na nagpagising kay Maya. Ang mga boses mula sa labas ay hindi kilala, ngunit puno ng awtoridad at pananakot. Maribel de la Cruz, Gabriel Santos, buksan niyo ang pinto. Dala namin ang utos mula sa korte at ang demand letter para sa lahat ng ginastos sa ospital. Kung hindi kayo lalabas, pipilitin namin pasukin ang bahay na ito. Ang baw ng nakaraan ay tila hindi pa tapos maningil at sa pagkakataong ito, ang kalaban nila ay hindi na lamang galit, kundi ang malupit na batas na kontrolado ng pera ni Doña Carmen. Ang malakas na pagyanig ng pintong kahoy ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Maribel. Sa loob ng maliit na dampa, pilit niyang ikinukubli si Maya sa kanyang likuran, habang si Gabriel ay tumayo ng matuwid sa harap ng kanilang tanging lagusan. Nang tuluyang bumukas ang pinto, pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng barong at may bitbit na mga dokumento. Mga taong amoy papel at tinta. Malamig ang mga mata at walang puwang para sa awa. Sa likod nila, anino ng karangyaan ni Doña Carmen ang tila sumasakal sa maliit na espasyo ng kanilang tahanan. Narito kami para kolektahin ang kabuuang halaga ng nagasta para sa operasyon ng batang yan. Bungad ng lalaking nasa gitna, ang kanyang boses ay walang emosyon habang inilalapag ang demand letter sa ibabaw ng kanilang munting hapagkainan. Ayon sa kontratang nilagdaan ni Maribel de la Cruz, ang hindi pagbabayad sa takdang oras ay nangangahulugan ng pagsasampa ng kasong estafa at ang posibleng pagbawi ng kustodiya sa bata dahil sa kawalan ng kakayahang pinansyal ng mga magulang. Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang banta na muling kuhanin si Maya ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Parang awa niyo na. Wala pa kaming ganoong kalaking pera ngayon. Bigyan niyo kami ng oras. Pakiusap ni Maribel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, naramdaman niya ang matatag na kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang balikat. Hindi niyo kukunin ang anak ko. At hindi niyo na muling tatapakan ang asawa ko. Mariing sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit may bigat itong tila nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang lumang jacket na nakasabit sa gilid at kinuha mula sa isang tago at tahi-tahing bulsa ang isang makapal na sobreng plastik. Sa loob nito ay isang lumang passbook at mga dokumento ng foreign exchange. Inilapag ni Gabriel ang passbook sa ibabaw ng mesa. Ang pabalat nito ay kupas na, amoy pawis, amoy langis ng makina, at amoy ng 7 taon na pagtitiis sa ilalim ng init ng araw at hagupit ng dagat. Ito ang lahat ng kinita ko. Ang bawat sentimo rito ay galing sa dugo at pawis ko habang nakakulong ako sa mga barkong iyon. Ipinon ko ito para sa kanila, para sa araw na makakabalik ako. Nang buksan ng abogado ang passbook, nakita nito ang kabuuang halaga. Isang halagang sapat
para bayaran ang lahat ng utang, pati na ang mga interes na ipinataw ni Doña Carmen. Ito ang blood money ni Gabriel, ang kabayaran ng kanyang kalayaan at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Habang nagkakagulo ang mga abogado sa pagbibilang at pag-verify ng pera, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas ng kanilang bakuran. Pumasok si Rico. Hindi suot ang kanyang barong pangkasal, kundi isang simpleng t-shirt lamang. Baka sa kanyang mukha ang pagod at ang matinding pagtatalo sa loob ng kanyang sarili. Nang makita niya ang mga abogado ng kanyang ina na ginigipit sina Maribel, isang apoy ng paninindigan ang sumiklab sa kanyang mga mata. "Umalis na kayo rito," utos ni Rico sa mga abogado. "Ang lahat ng gastusin sa ospital ay itinuturing ko ng donasyon para kay Maya. Walang utang na dapat bayaran. Sabihin niyo sa aking ina, kung itutuloy niya ang paniningil na ito, ako mismo ang haharap sa kanya sa korte para patotohanan ang lahat ng ginawa niyang panloloko." Ang boses ni Rico ay puno ng pait, ngunit may kalakip na kapayapaan. Ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad, ang kanyang paraan ng pagputol sa kadena ng kanyang sariling duwag na nakaraan. Tumalikod ang mga abogado nang makita ang determinasyon ni Rico at ang hawak na pera ni Gabriel. Habang papaalis sila, kinuha ni Gabriel ang demand letter na nasa mesa. Marahan niya itong pinunit sa harap ni Maribel. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila ang tunog ng mga tanikala na tuluyan ng naputol. Ang mga piraso nito ay nahulog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Wala ng silbi, wala ng kapangyarihan. Tumingin si Rico kay Maribel sa huling pagkakataon. Isang tingin na wala ng halong pag-aari, kundi puro paggalang. Pagkatapos ay lumingon siya kay Gabriel at tumango ng bahagya. Isang tahimik na pagkilala sa lalaking tunay na karapat-dapat sa pag-ibig ni Maribel. Sa huling sandali, iniwan ni Rico ang kanilang dampa. Dala ang kanyang sariling kalayaan mula sa ilalim ng anino ng kanyang ina. Naiwan silang tatlo sa loob ng tahimik na bahay. Lumapit si Gabriel kay Maribel at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Bayad na tayo, Maribel. Wala na tayong utang sa kahit kanino. Ngayon, tayo naman ang magsisimula ng sarili nating buhay." Ang mga luha ni Maribel ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng labis na pasasalamat habang nakatingin sa nagniningning na mga mata ng kanyang asawa. Sa labas ng maliit na dampa, kung saan ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa lamig ng gabi, nanatiling nakatayo si Rico sa tabi ng kanyang marangyang sasakyan. Ang kintab ng metal ng kotse ay tila isang malupit na paalala ng mundong pinagmulan niya. Isang mundong puno ng yaman, ngunit salat sa tunay na pagmamahal. Lumabas si Gabriel mula sa pinto, dahan-dahang isinasara ang sahig na kahoy upang hindi maistorbo ang mag-ina sa loob. Huminto siya ilang hakbang mula kay Rico. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang kupas na jacket. Ang kanyang tindig ay matatag gaya ng isang punong dumaan sa libu-libong bagyo. "I'm sorry, Gabriel." Ang tinig ni Rico ay mahina, halos tangayin ng hangin, ngunit puno ng bigat ng 7 taong pagkakamali. "Alam kong naging duwag ako. Hinayaan kong ang ambisyon ni Mama ang magdikta sa buhay ko. Akala ko, kapag nabigyan ko si Maribel ng magandang buhay at kapag nailigtas ko si Maya, mapapalitan ko ang pwesto mo sa puso niya. Pero nagkamali ako. Ang pag-ibig na binibili ay hindi kailanman nagiging totoo." Tumingin si Rico sa malayo, sa direksyon ng kalsadang patungo sa mansyon ng mga ilustre, ang lugar na dati niyang itinuring na palasyo, ngunit ngayon ay nakikita na niya bilang isang gintong kulungan. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pag-unawa. Hindi sapat ang pera para protektahan ang isang pamilya, Rico. Ang tunay na lalaki, hindi lang nagbibigay ng pagkain o gamot. Ang tunay na lalaki, marunong tumayo laban sa kahit kanino, kahit sa sarili niyang dugo, para lang sa tama. Ang pag-ibig ay hindi pag-aari.
kundi pagsisiguro na ang taong mahal mo ay malayang humihinga ng walang takot. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang aral na dumausdo sa kaluluwa ni Rico, isang katotohanan ngayon lamang niya lubos na naunawaan. Lumapit si Maribel sa pintuan, nakasandal sa hamba habang pinapanood ang dalawang lalaking naging bahagi ng kanyang masalimuot na buhay. Nakita siya ni Rico. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala ng pot sa paningin ni Maribel, kundi isang tahimik na pagpapasalamat sa huling kabutihang ipinakita ng lalaki. Lumapit ng bahagya si Rico, ngunit huminto sa sapat na distansya bilang tanda ng paggalang sa bagong hangganan ng kanilang ugnayan. Inabot niya kay Gabriel ang isang sobreng naglalaman ng mga dokumento ng pagmamay-ari at suportang medikal para kay Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong kalakip na kahit anong kondisyon. Para kay Maya ito, wala ng utang na loob, wala ng kapalit. Karapatan niya ang mabuhay ng maayos, sabi ni Rico bago siya dahan-dahang tumalikod. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at sa huling pagkakataon, sumulyap siya sa maliit na bahay kung saan naroon ang lahat ng bagay na hinding-hindi niya kailanman mabibili. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang malalim na buntong hininga ng pamamaalam. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, ang pulang ilaw nito ay dahan-dahang naglaho sa dilim ng kalsada. Dala ang huling anino ng isang lalaking naging duwag, ngunit sa wakas ay natutong maging malaya. Naiwan ang katahimikan sa paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at ang mahinang kaluskos ng mga dahon. Lumapit si Gabriel kay Maribel, ipinatong ang kanyang kamay sa baywang nito at dahan-dahang inilapit ang babae sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malawak na kalanghitan, naramdaman ni Maribel ang init ng katawan ng kanyang asawa, ang tunay na pundasyon ng kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, isang mahinang bulong ang kumawala sa mga labi ni Gabriel na nagpabago sa timpla ng gabi. Ngayon, tayo naman ang magsisimula, Maribel. Pero kailangan nating lisanin ang lugar na ito bago sumikat ang araw. Hindi pa tapos ang iyong biyenan. Ang dilim ng madaling araw ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat kilos ni Maribel at Gabriel. Sa loob ng maliit na dampa, walang ingay silang kumikilos. Tinitipon ang iilang pirasong damit at mga gamit na mahalaga sa kanila. Ang bawat tupi ng tela at bawat dampi ng kamay sa kanilang mga lumang gamit ay may dalang bigat ng pag-asa at kaba. Si Maya ay mahimbing pa ring natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang mundong kinagisnan ay malapit ng magbago ng tuluyan. Maribel, handa ka na ba? Mahinang tanong ni Gabriel habang isinasabit ang isang malaking backpack sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa labas ng bintana. Binabantayan ang anumang anino na maaaring nagmula sa mansyon ng mga ilustre. Hinawakan ni Maribel ang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang palad ay malamig, ngunit ang kanyang paninindigan ay kasing init ng nagbabagang uling. Kahit saan, Gabriel, basta't magkakasama tayong tatlo, handa na akong iwan ang lahat ng sakit sa lugar na ito. Dahan-dahan nilang nilisan ang kanilang dampa bago pa man sumikat ang unang liwanag ng araw. Sa kanilang paglalakad sa tahimik na kalsada, nadaanan nila ang malaking gate ng mansyon ng mga ilustre. Mula sa malayo, nakita ni Maribel ang anino ni Doña Carmen na nakatayo sa balkonahe. Tila isang rebulto ng nakaraan na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Wala nang takot na nararamdaman si Maribel. Tanging isang malalim na awa para sa matandang babaeng may lahat ng kayamanan sa mundo, ngunit walang kahit isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kapangyarihan ng Donya ay nagtapos na sa hangganan ng gate na iyon, habang ang kalayaan ni Maribel ay nagsisimula pa lamang sa bawat hakbang nila palayo. Lumipas ang ilang oras ng paglalakbay hanggang sa marating nila ang isang maliit na bayan sa probinsya, malayo sa ingay at gulo ng lungsod. Dito, ang amoy ng sariwang damo
at ang huni ng mga ibon ang sumalubong sa kanila. Isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa ang naghihintay sa kanila sa gitna ng isang luntiang bukirin. Isang simpleng tahanan na binili ni Gabriel gamit ang natitirang bahagi ng kanyang pinaghirapan. Nang idilat ni Maya ang kanyang mga mata, isang masayang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi nang makita ang malawak na espasyo kung saan maaari siyang tumakbo nang walang humahadlang sa kanya. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa likod ng mga bundok, tumayo sina Maribel at Gabriel sa harap ng kanilang bagong tahanan. Ang ginintuang liwanag ng bukang liwayway ay dumampi sa kanilang mga muka, tila isang banal na basbas para sa kanilang bagong simula. Naramdaman ni Maribel ang kamay ni Gabriel na gumagapang sa kanyang baywang. Hinihila siya palapit sa isang yakap na puno ng katahimikan at pangako. Ang bawat haplos ay tila nagsasabing, ang lahat ng luha, lahat ng sakripisyo, at lahat ng pait ng nakaraan ay natapos na. Ngayon, malaya na tayong huminga, Maribel. Bulong ni Gabriel habang nakatingin sa asul na kalangitan. Tumingala si Maribel at ngumiti ng may buong katapatan. Wala ng mga kontrata, wala ng utang na loob, at wala ng mga lihim na sumasakal sa kanila. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang regular at malakas na pintig ng puso ni Maya na naglalaro sa di kalayuan, at ang sarili niyang puso na sa wakas ay natagpuan na ang tunay nitong kanlungan. Ang bukang liwa-iway na ito ay hindi lamang simula ng isang bagong araw, kundi simula ng isang buhay na sa wakas ay kanila na, buo, payapa, at puno ng pag-ibig na hinding-hindi na kailanman mababayaran ng anumang halaga. 3 taon ang mabilis na lumipas na tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binubuklat ng banayad na hangin. Sa isang payapang bayan sa probinsya, kung saan ang luntiang palayan ay tila nakikipaglaro sa sikat ng araw, matatagpuan ang isang maliit ngunit masayang panaderya na may karatulang Maya's Hope. Ang bango ng bagong luto na tinapay at kape ay humahalo sa sariwang simoy ng umaga, isang amoy na nagbibigay ng init sa puso ng sinumang daraan. Wala na ang mga kalyo sa kamay ni Maribel mula sa pagtatahi ng mga tilang, hindi naman sa kanya. Ngayon, ang kanyang mga daliri ay puno ng puting harina, isang marangal na bakas ng kanyang sariling pagsisikap para sa pamilyang tunay niyang minamahal. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga paninda, narinig ni Maribel ang balita mula sa isang lumang radyo sa sulok. Ang mga ilustre ay tuluyan ng bumagsak, ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska, at si Doña Carmen ay balitang nasa isang pasilidad na ngayon para sa mga matatanda, mag-isa at tangi ang sariling anino na lamang ang kausap. Hindi nakaramdam ng galak si Maribel sa balitang iyon. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Nagawa na niyang magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng nakaraan sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Ang kanyang kaluluwa ay sa wakas ay payapa na, malaya mula sa anumang kadena ng paghihigante. Dumating si Gabriel mula sa bukid, buhat sa kanyang matitigas na balikat si Maya, na ngayon ay may mapupulang pisngi at masiglang tumatawa. Ang bata ay wala ng bakas ng sakit. Ang kanyang bawat hininga ay malakas at puno ng buhay. Inabot ni Gabriel kay Maribel ang isang kumpol ng mga ligaw na bulaklak na pinitas nila sa daan. Sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang mga marka ng kanyang nakaraan. Ngunit ang mga ito ay hindi na mga sugat na nagdurugo, kundi mga peklat na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Lumapit si Gabriel kay Maribel at dahan-dahang ipinatong ang kanyang malapad na palad sa umuumbok na tiyan ng asawa. Isang panibagong buhay ang muling sumisibol sa kanilang sinapupunan, isang simbolo ng kanilang muling pagkabuhay mula sa abo ng dusa. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng dapit hapon, kinuha ni Gabriel ang kamay ni Maribel. Wala itong suot na mamahaling diamante. Tanging isang simpleng singsing na gawa sa matibay na kahoy na mismong si Gabriel ang nag-ukit. Ngunit para kay Maribel,
Ang singsing na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto sa mundo. Maribel, sa wakas, nahanap na natin ang ating tahanan. Mahinang bulong ni Gabriel habang isinisiksik ang kanyang mukha sa leeg ng asawa. Mumiti si Maribel at ipinikit ang kanyang mga mata, ninanamnam ang bawat pintig ng puso ng kanyang pamilya. Natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang utang na kailangang bayaran, kundi isang regalong malayang ibinibigay at tinatanggap. Ang hininga ng nakaraan ay hindi na isang sumpa na sumasakal sa kanila, kundi isang mahinang hanging nagtutulak sa kanila, pasulong sa isang buhay na puno ng pag-asa, katarungan, at wagas na pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa altar ng simbahan, kundi sa bawat payapang gabi na magkakasama silang nananaginip ng walang takot.